It's a baby boy. Congratulations, Mr. Madrigal. Ito ang bungad ng doktor matapos iliwal ni Rosario ang kanilang anak ni Daniel ng normal delivery. Luha ang tumulo sa mga mata ni Daniel na makita ang kanyang anak. Hinalikan ito sa noo at hinagka na may pag-iingat. Pinagmasdan ito at hindi matapos-tapos ang kanyang pasasalamat. Agad naman itong inilapit kay Rosario. Baka sa mukha nito ang hirap at pagod sa kanyang panganganak. Thank you for bearing this beautiful child, sambit ni Daniel at hinalikan nito sa kanyang labi. Nang makita ni Rosario ang kanyang iniluwal, ay hindi rin niya maipaliwanag ang saya na kanyang nadarama, kung kaya naman agad niya itong hinagkan at umapaw na luha ng kasiyahan. Ang walang humpay na umagos mula sa kanyang namumugtong mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nahawakan, nahagkan at kanyang nasilayan ng kanyang anak. Nagkatinginan silang dalawa ni Daniel at naghalikang muli. Matapos ang mabigat na emosyon ay ngumiti ang dalawa. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Rosario sa ama ng bata. Zion Callen. Nakangiting sambit naman ito. Because he's strong and a victor, thanks to her mom. Sa kabila ng lahat ng masasamang nangyari sa kanila sa nakaraan, isang panibagong buhay ang dumating na kung saan ay dapat ipagdiwang. Matapos ang insidente sa mga Baldamesa at ang kamatayan ng kanyang kakambal, pinilit Rosario ng isang tabi ang pagkalito at tampo niya kay Daniel. Para sa kapakanan ng bata ay patuloy siyang nanirahan sa kanilang tahanan. Pero hiniling niya kay Daniel na kapag pwede nang iwan ng bata ay aalis na ito, kagaya ng kanilang napagkasundo ang una. Masakit pa rin sa kanyang tanggapin na talagang alternatibo lamang siya sa tunay nitong asawa. Pero ito'y paniniwala lamang niya at taliwas sa tunay na nararamdaman ni Daniel. Isa pang limang hindi nabubunyag na maaari makapagpabago sa takbo ng kanilang kasalukuyang relasyon. Matapos patulugin ang anak, ay panandaliang namahinga si Rosario sa kanyang silid. Simula nang siya bumalik sa bahay nila, ay magkahiwalay na sila ng kwarto ni Daniel. Sa kanyang pamamahinga, ay kinuha niya ang kanilang kontrata. Nakasaad dito na 6 na buwan makalipas ang kanyang panganganak, ay aalis na siya at mamumuhay sa malayong lugar. Isang kasunduan na siya mismo ay nagpumilit ilagay kahit pa tutol si Daniel dito. Ngayon, na nalalapit na ang araw na ito, nakakaramdam siya ng takot at lungkot. Kahit surrogate siya, ay tinuturing niyang anak si Zion at talagang napamahal na ito sa kanya. Pero masakit man sa kanya, kailangan to pa rin ang kasunduan. Habang sila naman ni Daniel ay civil lamang ang pakikitungo sa isa't isa, pinilit nilang itago ang nararamdaman nila kung ito lamang ang paraan upang makapamuhay sila ng maayos na magkasama. Sa pagod ay nakaidlip si Rosario at siya inadatna ni Daniel na namamahinga. Hindi niya naisostorbohin ito, kaya nang umingit ang anak ay siya na mismo ang nag-alaga dito. Pero bago ito umalis, ay pinagbasdan niya ang payapang mukha nito at kinuha ang kontrata sa kamay at saka itinabi. Bakit hindi mo magawang paniwalaan na tunay ang pagmamahal ko sa iyo? Oo, maaring nahuli ako, pero pinipilit kong ipakita sa iyo ang pagmamahal ko. Pero para bang napakalayo mo na. Mahal kita, kahit ano pa ang pagkatao mo, at kahit sino pang mukha ang suot mo. Sana ay tanggapin mo iyon. Madilim na nang magising si Rosario, at ang kanya makita ang oras, ay agad itong pumunta sa kwarto ng bata para i-check ito. Oh my gosh, anak! Pero natagpuan niya si Daniel na iniuugi ang anak sa mga bisig nito habang dumedede ang bata. Isang tanawin na habang buhay niyang babaunin sa kanyang puso. Na mapansin siya ni Daniel ay ngumiti ito sa kanya. Kakatulog lang. Sige na, mamahinga ka na. Pasensya na. Iidlip lang sana ako pero napasarap ito. Kumain ka na ba? Tanong nito. Umiling si Daniel. Sige, maghahanda lang ako ng hapunan. Wika na Rosario. Katulad ng isang bahay, ay buong pusong pinaglingkuran ni Rosario si Daniel.
Lahat ng tungkulin ng isang mabuting asawa ay kanyang kinagampanan, pwera lamang sa pagsisiping. Matapos magluto ay tinawag niya ito at sabay silang naghapunan. Ginamit ni Daniel ang pagkakataon na ito upang makausap si Rosario na masinsinan. Rosario, gusto ko sana mag-usap tayong dalawa patungkol sa pag-alis mo. Wika nito. Nagulat man ay nakahanda ng kanyang sagot. Oo, nagsimula na rin ako mag-impake. Bigyan mo lamang ako ng 1 linggo para... Pero hindi siya hinayaan matapos si Daniel. Stay. I want you to stay. Hindi ko gustong umalis ka, Rosario. Hindi mo kailangang umalis. Please. Pero Daniel, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Kontra niya. At isang saloobin ang hindi niya mailabas. Kapag nanatili ako dito, mas lalong mahuhulog ang loob ko sa iyo. Mas mamahalin kita at ang anak mo. Mawawala ang pagkakataon mong lumigaya dahil sa obligasyon mo sa akin. Zion needs you, matigas sasabi ni Daniel. At ilang sandali pa ay nagwika ito sa mahinang paraan at tinawakan ng kamay ng asawa. Need you. Tumulo na lamang ang luha ni Rosario. Pero, hindi kita pipilitin maging asawa ko. Mananatiling ganito ang setup natin kung iyon ang gusto mo. I won't ask you to sleep beside me. Gagalangin ko iyon. All I want is your presence with me and your son. Malumanin itong wika. But he's your son. I was just simply a vessel, aren't I? Malungkot na yung wika. At sa narinig Daniel ay nasaktan siya. He is your son. Ikaw ang nagluwal sa kanya. Wika nito. Pero paano kung magmahal ka muli? May hirapan ka ng dahil sa sitwasyon. Dagdag pa ni Rosario. Pero ikaw ang mahal ko. Bulalas ito. Isang pagtatapat na gumulantang kay Rosario. And I need to tell you something. May kailangan kang malaman tungkol kay Zion. At sa wakas ay nabigyan siya ng pagkakataon na mabuksan ang lihim na matagal na niyang gustong ipagtapat dito. Natatakot man siya, ay hinintay niyang sabihin ni Daniel. Pero naputol ang kanilang usapan nang tumulog ang kanilang doorbell. Stay here, pangunguna ni Daniel. At maingat na binuksan ng pinto. Laking gulat itong makita kung sino ang pumunta sa kanila sa ganitong oras. Agad din binuksan ng maluwag ang pinto at nagwika. Mamang, papang, may pananabik sa kanyang boses. Subalit nagtago agad si Rosario sa kwarto ng anak habang pabilis ang kanyang puso. Mamang, papang, hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin. Paano ko sasabihin sa inyo na ako ang dahilan kung bakit namatay si Aurora. Paano ko sasabihin na... Pero biglang kumatok si Daniel habang naiwan ang dalawang matanda sa sala. Pumasok ito at nagpika. Your parents are here. They want to see you and Zion. Dumadalo lang ba sila kay Zion? Siguro nabalitaan nila na nanginginig ito habang nagsasalita. Pinipilit iwaksi sa kanyang isipan ang iba pang saloobin. They came here to see their daughter at ang kanilang apo. Seryoso ang mukha nito. Tuliro. At hindi alam ni Rosario ang gagawin. Paano niya haharapin ang magulang? Gayong alam na pala nila ang lahat. Hinawakan siya ni Daniel sa kanyang braso. Breath, Rosario. At sumunod naman ito. It's time. Kinuha ni Daniel si Zion. At hinayaang makalabas si Rosario ng kwarto. Mabagal ang bawat hakbang nito. At magkayakap ang kanyang mga kamay na magtama ang kanilang mga mata ng kanyang mga magulang. Naluha ang kanyang ama at ina. At tumakbo ang dalawa palapit sa kanya. At mahigpit siyang hinagkan. Walang ano-ano naramdaman na lamang ni Rosario na kusang gumagalaw ang kanyang katawan at bibig na para ba may sarili itong mag-isip. Hinigpitan niya at sinagot ang yakap nila sa isa't isa. Mamang, papang, patawad, patawad. Hindi ko sinasadyang lokohin kayo. Hindi ko sinasadyang lokohin kayo. Hindi ko sinasadyang magtago sa inyo. Patawarin niyo ako. Dahil sa akin ay namatay si Aurora. Patawad. Patawad po. Sana ay nakinig ako sa inyo noon.
Tatawad. Para itong batang nagsusumbong sa kanyang mga magulang. Bumuhos ang emosyon na matagal na ipon, ang mga sakit, pasakit at hinagpis na matagal nang kinikimkim, at ang pagpapatawad na matagal nang ninanais. Sila ay nanatili magkakayakap, at ang humupa na ang bugso ng damdamin ay nagsimula na sila mag-usap. Ikinuwento ng ina kung paano nila nalaman ng lahat. Nang pumunta si Aurora, dala-dala ang sanggol ay napansin nila ang pagkabalisa at pagkaabordo nito. Isang ugali na daldala na nito mula pa ng pagkabata. Kaya mabilis silang nalaman na siya ay hindi si Margarita. At saka pumasok sa kanilang isipan ang una nilang pagkatagpo ni Rosario. Ang mga mata nito, ang mga gawi, ang akto, at maging ang hilig nito, at higit sa lahat, ang kapalagayan ng loob ang naging susi upang sila ay makumbinsi. At pinuntahan kaagad nila si Daniel upang ito ay kumpirmahin. Pero naghintay sila ng ilang buwan upang maging handa si Rosario na magsabi ng totoo. Pero dahil hindi ito lumapit, ay sila na mismo ang nagkusa ngayon. Natapos ang gabi na may tuwa at galak sa kanilang puso. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay nahagkan din nila ang unang apo kay Margarita. Matapos ang pagkikitang ito, nagpasya si Rosario na manatili sa piling ni Daniel. Dumating ang unang kaarawan ni Zion at ang puno ng bisita ang pinangyarihan ng salo-salo. Masaya itong pinagdiwang ng mag-asawa, kasama ang mga kaibigan at mga mahal nila sa buhay. Umuwi sa Pilipinas ang kumupkop kay Daniel, ang leader at ang ama ng mga Madrigal. Nagalak itong makilala si Rosario at nakagiliwan din ang apo niya kay Daniel. Ang mga magulang ni Rosario, sa wakas, ay nakasama na sa ganitong patimpalak. Bitbit din ito ang kanilang apo kay Aurora na malugod namang tinanggap ni Daniel at Rosario. Inanyayahan din nila ang mga kaibigan ni Damian na sila Chini at Jane. At syempre, hindi rin naman mawawala si Russo, Fernan at Roger. Higit sa lahat, inilipad nila ang doktor na nanguna sa procedure at ang dahilan kung bakit mayroon silang Zion ngayon. Inabot ng hapunan ng selebrasyon, pero dahil may appointment pa ang doktor, ay nauna na ito magpaalam. Habang si Daniel ay nakikisaya, hinantid ni Rosario ang doktor at personal na nagpasalamat dito. At bago ito umalis, ay nagtanong ito ng isang bagay sa kanya. Dok, pwede ba akong bumisita sa inyong klinik sa Maynila sa susunod? Oo naman. Bakit? May ipagagawa ka ba? Magiliw nitong tanong. Nahihiyaman, pero naglakas loob si Rosario. I want to know more about egg freezing. I want to do the same para kung sakaling gusto ko magkaanak ng sarili ko talaga, yung buong-buong sa akin, may chance pa ako. What do you mean? Don't get me wrong. Mahal na mahal ko si Zion. Pero kung sakaling sa hinaharap, no, I mean, Zion is yours. All yours. Sa inyong dalawa ni Daniel. Sariling egg mo ang ginamit diyan. Kaswal na pag-aano na siya nito. Nalaki ang mga mata ni Rosario at halos mahulog ang puso nito. Napatingin ito sa kanya mag-ama. You mean, sa akin siya? Pag-uulit pa nito. Pero Doc, hindi ba't ginamitin nyo yung nag-iisang itlog na napili ni Daniel? Napaisip ang doktor sa kanyang tinuran at biglang nagdiningning ito. Oh, that? Nakangiti pa ito. Last minute, nagbago ang kanyang isipan. He asked me to actually destroy that egg and to fertilize one of yours instead. It may sound corny, but he's saying about letting go, freedom, choosing and love. Something like that. Natigilan si Rosario sa nalaman at biglang bumalik ang sandali bago dumalo ang kanyang mga magulang at ang mga panahon na pinipilit ni Daniel na anak niya ito. He's my son. Naginingning ang kanyang mga mata. Yes, he is. But I really have to go. So call me, okay? Natatawang sabi ng doktor. At mahal niya ako. Totoo niya ako mahal. Halos mapatalon ito sa tuwa. Well, congrats. Pa-sked ka na lang kapag nasa Manila ka na. Habol pa ng doktor bago tuloy ang umalis ang sinasakyan nito.
Lumipas ang buong araw at nakabalik na sila sa kanilang tahanan. Nakatulog na si Zion sa sobrang pagod at tanging silang dalawa na lamang ang magkasama. Pumasok si Daniel sa kanyang kwarto at bago ito isarado ay nagpaalam sa kanya. Good night, Rosario. Hindi makontain ni Rosario ang kasiyahang kanyang nadarama, kung kaya naman sinunod niya ang sinisigaw ng kanyang puso. Sumunod siya dito sa loob ng kwarto at ikinagulat na Daniel ang kanyang ginawa. Dahan-dahan, isinara ni Rosario ang pinto at ito ay inilak. Lumunok ito at kitang-kita ang kaba sa kanyang dibdib, habang si Daniel naman ay nakatitig lamang sa kanya. Huminga ito ng malalim at tumingin sa kanya. He's my son. Kita sa mukha ni Daniel ang pagkabigla, pero isang direktang sagot ang kanyang binigay. Yes, he is. And you love me? Deklara pa ni Rosario. Yes, I do. I really do. Kumpirma naman ni Daniel. You love me, your current wife, Rosario Madrigal. Giit ito. At ang mga oras sa iyon, lumapit si Daniel sa kanya. Hinawakan ang kanyang maliit na mukha at tinitigan siya nito. Marry me, for real, and I will love you forever, my one and only wife. At sinalihan iyon ng isang matamis na halik na pagkatagal-tagal. Sa wakas, ang damdaming itinago ay naisiwalat na. Unti-unting sumagot si Rosario sa kanilang mga halik. At habang palalim ng palalim ang halik ni Daniel, unti-unti rin tinatanggal ang kanyang pantaas. Napansin ito ni Daniel kung kaya panandalian itong tumigil. Are you sure? At tumango si Rosario. Then let me, wika ni Daniel. At sinimulang haplusin at namnamin ang katawan ng isa't isa. At nagsimula ang napakahaba at mainit na gabi sa kanilang pinagsaluhan. I love you, Daniel Madrigal. I love you. Isang pag-iibigang nabuo dahil sa malupit na nakaraan. Sinubok ng sa damakmak na pagsusulit at ngayon ay napagtibay ng isang bago at tunay na pagmamahalan. Isang taon, matapos ang pagdakip sa buong pamilya ng Valdemesa, nilunsad ni Russo sa kanyang blog ang katiwalian at lahat ng kasamaang nakapaloob sa pamilya. Naging isang sikat siyang manunulat, kaluboso, at nasentensyahan na rin ang lahat ng miyembro ng pamilya Valdemesa at sa wakas ay nagkaroon ng hustisya sa kanilang mga naging biktima. Ang mga tapang ni Rosario ay masayang naninirahan sa syudad habang naalagaan ng kanilang apo kay Aurora. Pinatawad si Spencer sa nangyari at hinayaan na minsan ay mahagka ng kanyang anak. Si Spencer Valdemesa ay nakabilang sa mga preso na maaaring mabigyan ng parol, kung kaya mula sa 12 taon ay napababa pa ito. Magkasawang Rosario at Daniel ay masayang namumuhay sa Maynila. Dito sila naglagi at nagsimulang mamuhay kasama ang kanilang anak na si Zion. At susunod, ang pangalawa nilang anak. Bumalik sila sa Palawan sa ika-5 anibersaryo ng kamatayan ni Claudia Arret at Aurora. Ilang oras lamang kasi ng pagitan ng kanilang kamatayan. Nagpatayo sila ng mausoleo para sa dalawa at pagkatabing inihimlay ang kanilang mga labi. Magkahawak ang kamay ni Daniel at Rosario na mataimtim na nagdarasal para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagdulot man ito ng pasakit sa kanila ay naging daan naman ito para matagpuan nila ang isa't isa. Malaya ka na, Arret. Pinapatawad na kita, Aurora. At nag-iwan sila ng bulaklak sa dalawa at saka umalis. Tinalikuran na mapapait na alaala upang buksan ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Isang mapayapa at puno ng pagmamahalan ng kanilang pamilya. At alam nila, hanggang wakas, sila ay magsasama na punong-puno ng pag-ibig sa isa't isa. Dito nagtatapos ang kwento ng paghihirap, paghihigante, pagsisisi, pagkapatawad, at pagbangon sa ngalan ng pag-ibig. Sana po ay naibigan ninyo ang kwento ni Daniel at Rosario. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.